mamatay pa oh. Diba? So baba pa ng idle. Naka-manual nga ito. Ang tawag yan, engine stall yan, yung gumaganyan, tumutulog yung makina. Okay, so narinig nyo naman kanina yung andar. So sobrang drop siya, and then meron siyang erasure 2, and then nagbabago yung kanyang IEC%. So ang ginawa sa kanya, naka-manual IEC, gawa ng wala siguro pang program yung mekaniko, so ginawa ng paraan, hindi nila ma-solve. So yung IEC nyo dati, nandito naman nakalagay lang oh, so binalot ng plastic. So ngayon ang gawin natin dito sa motor na to, ito ay NMAX version 2. Okay, so ibabalik natin sa original yung program. Mamaya kakalasin natin yung computer box na yan for program, and then ibabalik natin yung original na calibration ng IEC. Okay, so sundan nyo lang guys yung mga gagawin kong mga step. Okay guys, so kinalas ko yung IEC, yung nakabalot kanina. So ito guys, dapat ibabalik pa to sa dati. Ang kailangan lang nito, rotor and spring. So ang nangyari dito guys, ay buksan ko ilaw. So tingnan nyo ha, i-on ko yung kanyang susi. Ayan. So, tingnan nyo yung mangyari sa rotor nya, sa kanyang axle ng rotor. Ayan o, nakita nyo. Wala na guys, baluktot na siya. Okay. So pagka ganyan kasi sistema niyan, hindi na pwede itong IEC na to. So masisira na siya ng tuluyan kapag binalik natin. Okay, so ngayon papalitan dito ng IEC, and then lagyan natin ng rotor, and then may spring, and then tatanggalin natin tong manual IEC, and then i-reprogram natin yung ECU. Makikita nyo mamaya mangyari sa parameter para natin gagawin. And then sa TPS naman, kung mapapansin nyo kayo, nakatama naman yung calibration. So ang tanging gagawin na talaga dito IEC, and then yung program sa ECU. Okay, okay guys, so ito na yung ipapalit natin na IEC. So check natin bago natin tingnan yung rotor, yung axle niya. Okay, so hindi na siya mag-iwan, makita nyo yung dulo, pero okay lang yun. So yan na yung gagamitin natin IEC ngayon. Ngayon, i-calibrate natin yung kanyang rotor, and then tingnan natin yung kanyang loob. Ayan, medyo malinis naman. Okay, so bagong cleaning kasi ito. Hindi lang kasi nasolve ng mekaniko yung IEC, kaya ginawa lang manual. Pero dito banda medyo baluktot na rin oh. Kasi siguro sininsil ito, kaya ka naka-deform to. Kaya sa mga nagkakalas ng IEC, wag na wag yung sisinsilin to kasi nadi-deform ito. Gamitan nyo lang ng bala ng impact, 2PH4 ang sukat nun, and then mapipihit nyo na yan. Okay, so ito may mga bakante pa, winaring na rin dati. And then ayun, calibrate mo natin yung IEC bago natin siya isalpak dun sa kanyang throttle body. Okay guys, so ito na yung IEC na ikakabit natin. So kung mapapansin nyo, ito yung sukat ng nilagay kong, ayan yung sukat nya. Walang bilang to guys ha. Walang 12 torn, walang 6 torn, walang 8 torn, walang ganun. So kahit saan to, mula doon sa thread na yon, makikita nyo doon sa loob. Ayan o, thread na yun, ayan o, palapasin pa natin. Ayan. So nakita nyo yung thread na yan. Kahit saan, mula dyan pababa, wala naman yung tamang bilang. Kasi ang masusunod dito guys, hindi naman yung bilang, yung computer box. Kasi computer box ang nagkakaman dito kung ilan dapat na percent na pihit nito. Okay, so ganun to lang sa nilalagay yan, no? May clearance lang konti, and then yung o-ring nakalagay na, and then ibabalik ko na dun sa kanyang lagayan. Ganun lang, sasalpak ko lang doon. Okay, so tatama mo lang yung spring, ayan, and then salpak lang. Okay, so ulitin natin, hindi tumama yung rotor. Buti mayroon pa tayong stock. Ayun oh. So nakita nyo lumapat na. So mahalaga din na may o-ring para kahit mabasa ng tubig dito, hindi siya mapapasukan ng tubig, or hindi siya basa-basa mag-wild, kasi pag may pumasok na ibang hangin dyan, mag-wild. So after may lagay natin yan, ilagay natin yung socket, and then ilagay natin yung tornilyo dito. Okay, ayun, nakalagay na, lock na lang. Okay guys, so gamit yung ating MST. So i-reset natin yung kanyang IEC gamit yung program. Okay, so yan, nakatusok na ako doon sa line sa kanyang pin out, and then nakalagay niya yung positive negative natin. So itong mga guide nito, and then tutorial or yung mga support, once na bumili kayo sa amin ng MST, binibigay po namin sa inyo to, ginaguide po namin kayo ito. So pag bumili kayo sa amin ito, may free tutorial po yan. Okay, so pasok lang tayo sa remote function. Okay, so titisingin natin kung nakatama na ba yung pin natin. Pag hindi kasi tumama yan, uulitin natin, mag-field naman yan. So papasukin natin dito, ayan. So ito guys, may remap na pala to ng Honda, may remap na ng Suzuki, may remap na ng Yamaha backdoor, and then
Yamaha remap via K-line, meron din siya. So ang gagamitin natin ngayon, Benz backdoor. So select model natin, and then punta tayo sa NMAX version 2. Ayan. So makikita nyo guys, may nakalagay dito na IEC reset. Okay, so i-click natin yan. Okay, and then pasok natin yung original file. So sundan natin yung message, and then pag nagtuloy-tuloy, ibig sabihin nakatama yung pin natin. Pero pagka nag-field, hahanapin natin yung pinakatamang pin. Okay, so okay lang natin yan. Tingnan natin kung papasok yun. So field, ibig sabihin hindi natin natama yung pin. So hanapin ko muna yung pin bago ko yan pakita ko sa inyo. Okay guys, yun. So naitama na natin yung kanyang pin. So binutas ko na yung kanyang ECU. Ayan, so para makita natin yung yun, yung pinaghinangan na yun, no? So ganyan lang siya guys. So color, yan na yung color na yan. So hintayin natin mag 100% and then tingnan natin yung result after natin mag 100% to. Kumikari ko kantsak na, alam mo na, dito sa mundo ng motorsiklo, kailangan mong matuto, hindi rin puro panto, minsan may pagkatalo, pwede naman sumubok ang sa'yong maipala. Nais kong ipaalam sa'yo na hindi biro ang pagiging mekaniko, gaya ng mga ibang mga trabaho, dadaan ka pa rin sa butas ng karayong. Akala mo lang ay isiwin dito, nagkakamali ka dahil hindi to totoo. Marami kang kailangan matutunan dito, lalo na kung about sa smart FM motorsiklo. Akala nila simpleng aral lang makukuha mo na, akala nila limpak-limpak na pera sa simula. Pues nagkakamali ka dahil hindi naman lahat ay maswerte kagad. Kagaya ko, lahat ay ginawa ko, lahat ay sinubukan ko, di lang pag-aaral ang aking ginawa, kundi ang mag-invento, nang sa ganon maging mas easy ang tinatrabaho ko. Well, ganito talaga dito sa mundo ng motorsiklo, sipag at syaga ang pinakakailangan mo. Kailangan mo ring matuto at marunong din pumili ng mga taong pagkakatiwalaan mo. Yung hindi ka sisiraan minsan, kasi hindi mo rin ito maiiwasan, na halos gusto may palamangan. Ikaw ay yayabangan at kanila pang sisiraan. Okay guys, so yun, 100% na natin. Mabilis lang naman siya kasi updated naman to ating MSD. Sa mga old MSD na hindi pa updated, mabagal po yan. So ito mabilis lang siya. Okay lang natin yan. And then tanggalin natin yung mga butas na yan, ay yung mga tusok na yan, and then testing natin sa motor kung ano yung magiging resulta. Guys, so nasalpak na yung computer box. Ayan yung ECU. And then nakakabit sa K-line. And then on lang natin susian. Ayan, so naka-on lang siya. Ngayon punta tayo dun sa kanyang parameter. Okay? Wala, bukas pa ilaw ng cellphone ko. So pasok tayo sa Yamaha. And then automatic search. Ayan. And then engine. Okay. So okay lang natin yan. And then punta tayo sa data monitoring. Okay, so tingnan natin yung kanyang IEC valve. So makita nyo guys, 29 na siya. Okay, so normal na siya. And then pasok tayo sa functional diagnostic. Ayan. So tingnan natin yung kanyang erasure kung nabura ba. Kaya na ay mayroon siyang erasure 2. Okay, so tingnan natin ngayon. Ayun guys, nakita nyo 0. So ibig sabihin pag na 0 na siya, so balik na siya sa original niyang program. And then okay, so pasok tayo sa red fault ko. Tingnan natin yung kanyang fault kung mayroon pa siyang fault sa history. Tingnan natin on. So no trouble code na siya. So ibig sabihin itong motor na to ay pwede nang tumino yung idle. Okay, so gagawin lang natin yan. So pag nakita nyo yan, error 4, off on nyo rin yan. Off, on. Okay, so wala na yung kanyang error 4. Pasok na tayo sa data monitoring. Okay, and then tingnan natin yung kanyang idle. So yan, start natin yung motor. Ayan. Start natin siya. Ayan. So tingnan din natin yung kanyang charging. Kaya nagre-red yan. Ayun, nakita nyo, nag-normal na rin yung charging. Kasi once kasi na-corrupted yung IEC, nagkakaproblema ka rin sa charging. So ngayon 1.3, mababa pa siya, kaya na sobrang baba. So gagawin natin dyan, isa pang off on, off, and then on. Ayan, and then start. Ayan. So kung mapapansin nyo, nag-drop pa rin yung idle. Ibig sabihin, so kailangan pa nating
tingnan yung spring pwedeng nag-lock or pwedeng may adjustment pa sa rotor, or pwede natin painitin muna ito yung makina hanggang umabot ng 60 degree kasi siyempre unang start niya, and then obserbahan natin after umabot na ng 60 to 80 degree muna. Guys, so charge mo natin battery, sobrang down na kasi nasa 10.5 volts na lang siya, hindi natin ma-start na maayos, so i-full charge muna natin. Hey guys, so ito pa yung isang problema, so kaya siya nag-drop yung idle, and then para siyang umahagok dahil yung pressure ng pump niya, yan, mababa na lang siya. Ayan, hindi na siya umaangat ng, kasi minimum ito ay 32 to 35, so 20 na lang siya, kaya umaandar siya pero umahagok siya, and then nawawala yung idle. Ayun siya, so may problema din sa loob ng pump. Hey guys, so ito na after ng madugong bakbakan. Okay, so nagpalit kami ng fuel pump. So ang reading nito kanina ay 20 na lang, makikita dun sa yun yung pang BP na yun, no? So ngayon, okay, so pag sinusi natin yan, sana wag sumirit kasi hindi nakalak, ayaw malaki. Tingnan natin, ayun, no? Maabot na siya ng 35. Okay, so good na yung fuel pressure nya. Ang hirap kasi pala nito yung mga modified na tangke, so ginawa na lang, dinukot na lang doon sa ilalim. Okay, and then naayos na rin yung ibang mga wiring doon na putol, may mga putol din na wiring. So ngayon start natin, tingnan natin kung ano nang magiging andar nito. Okay, so ibababa ko muna doon, baka tumalon eh. Hey guys, so ito na yung motor. Okay, so bago natin paandarin, pasok muna tayo sa data monitoring. Okay, so tingnan natin yung kanyang program. So makikita nyo sa IC valve nasa 29, ibig sabihin okay na yung program na pinasok natin ngayon. So dahil sa haba ng ginawa natin, ang dami pala sa konektado doon na hindi lang pala IC, may konektado pa rin pala sa fuel pump. So start natin. So ito na siya ngayon. Ayan, o 1615, so normal na siya ngayon. Okay, and then yung idle nya normal na rin. So ito nasa 3.0, ibig sabihin malamig pa yung makina. So ang temperature nya ay 32. So hintayin natin siya maging 60 to 80 degree. Okay, pero kung marinig nyo yung makina kumpara doon sa una natin ginawa, ayan siya, kalmado na siya. And then yung battery nya, pati charging, ayun, no, good, no? Makikita natin dito 29,000 odo na. So tingnan natin yung battery nya, ayun, o, nasubahan ako na pindot, ayun, 13.8. so all good na siya. So nawala na rin yung parang hagok nya, yung kinakapos. Kaya pala sa kinakapos gawa ng yung fuel pressure nya ay drop na. Okay, so umiinit na yung makina. So kung mapapansin nyo, bumababa na rin yung MS, ibig sabihin nag-normal na rin siya. Ayun, 2.0 na. So pag naabot niya na to mag 60 degree na to, ibig sabihin nasa normal operating system na siya. So medyo malapit na sa doon. So makikita nyo dyan, ayan, 2.0 na siya. Yan ang normal niya, 2.0 sa mga Yamaha NMAX, and then sa ignition 5 degree. Ayan, so normal siya. And then sa AFR nito, narrow band lang kasi ito eh. So ayun, lean pa rin siya. Ayun, so nagbabago naman, pero karamihan lean. So design kasi talaga ito 14.7 lang dapat ang target nito, pero gawa ng nasa choke mode pa siya. Ayan, so ang init ng makina ay nasa 47 pa lang. So pag 60 to 80 degree nyan, makikita nyo dito sa F1, mag-normal na rin yan. And then sa idle nya, halos all goods na siya. Ayan, natatarget nya na yung RPM na yan, yung target natin. Ayan, nakalagay dyan ay 16 plus minus 100, and then yung ignition degree nya ay 5. Okay, so ito na siya. Alright, so kubera natin to, halos all good na yung andar.